Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Dapat ang buhay isasalba, kagaya ni Jesus. Naparito ako upang tulungan kayo alalayan sa mga problema niyo. Dapat ganun din po yung mga naglilingkod natin, lalo sa pamahalaan, sa ating mga hospital, maging public man yan o private. Mahalaga ang buhay ng tao. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Ikaw ay akin. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito. The 18th Sunday in Ordinary Time, ikaw ay akin. At ito din po ang Ebanghelyo natin ngayon. Sa linggong ito ay hango sa Ebanghelyo ni St. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. At bago po ang lahat mga kapatid, ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong paging bahagi, nagbabahagi, nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At masasabi ko uli, no, walang katapusang pag-relate din sa inyo na kayo ay patuloy din po nagbibigay ng inspiration, nagbigay ng motivation kung paano ipapatuloy nating pagbabagian natin sa pamagitan ng itong simpleng social evangelization, the Music of the Gospel Sunday Reflection. At again mga kapatid, ang ating pong napili ngayong pamagat, ikaw ay akin. Bakit nga ba nasasabi natin na ikaw ay akin? Napakaganda mga kapatid, dahil ang napili din po natin ngayon na Music of the Gospel song ay You Are Mine, ikaw ay akin. Bakit nga ba nasasabi dito sa awiting ito ay ikaw ay akin, you are mine? Dahil sinasabi ng awiting ito, I will lift you from all your fear. You will hear my voice, I claim you as my choice. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all who long to see. You are mine, dahil alam naman natin, ang Diyos ay nagpakumbaba, bumababa para itulak ang ating kalagayan. Itulak yung nasira nating buhay dahil sa kasalanan. Binibigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, bumababa para tayo itataas. Napakaganda din po ang ating Ebanghelyo ngayon dahil yun naman talaga ang Panginoong Jesucristo natin nandoon sa ilang na puok para magpapahinga. Dahil siguro sa kanya, napapakinggan niya ng kanyang pinsan, kababata, masabi din po nating kaibigan na si John ay napatay o pinatay. At dito dahil sa kanilang relasyon, bilang isang tao, nandoon yung emosyon, nandoon yung pangamba. Hindi naging hadlang sa kanya yung sitwasyon na yun. Sa halip, pumunta siya sa isang ilang na puok. Ilang na puok. Parang paglilinilayan niya. Nang sa katahimikan, mapakinggan niya ang boses ng kanyang ama, which is ito din po ang sinasabi ng isang awitin. Mga kapatid, ito din po ngayon, nagpapasalamat tayo sa pagkakataong ito na makasama natin ang ating kapatid. At siya po ay isang ama ng pamilya,
Siya din po ay isang ama ng simbahan sa kanyang paglilingkod sa parokya ng Resurrection Parish sa Alto, sa kanyang spiritual na buhay niya, na kung paano siya namumuhay sa mga kapatid natin, na sa ordinaryong buhay, nandyan ang kanyang pakipagtungo. At sa kanya din po nga talento, sa kanyang expertise, ang pagiging electrician all around. At wala pong iba ngayon, makasama natin si Kuya Jolie Manansala. Kuya Jolie, welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. Maraming salamat po, Father Dili, sa pag-invite mo sa samag na to, na pagkakataon na makapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa ating gospel ngayon, no? Mabahagi ko man na yung mga experience natin, lalo na mga nangyayari sa atin ngayon sa ating bansa, sa ating community, sa buhay. Maraming mga pagsubok na dumarating po sa atin sa buhay, kahit na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, isang server, pero nandun ang ating Panginoon, nandun ang mga pagsubok na dumarating sa atin sa buhay. No, hindi mo yung nagsiserve tayo, wala na tayong pagsubok na dating sa buhay. Pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa, kasi alam kong ang Diyos ay narito sa atin. Wow. Hindi tayo bibitawan. Ayan man talaga yung sa topic natin ngayon, Kuya Julie, na ikaw ay akin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Sinasabi mo rin na sa dami man nating mga dinadaanan sa buhay, na parang bagang pag tayo naglilingkod, parang bakit dumadami yung aking mga problema? Hindi po dumadami, kundi talagang nasisitatize natin, para bagang nagbubukas ang ating isipan, ang ating mga puso sa realidad ng buhay, no? Realidad ng buhay. At again, Kuya Julie, welcome sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Dito sa pagkakataong ito, ikaw ay akin. Ikaw ay akin sa pagtugon mo, at hindi ka nagpatubili na maging kabahagi ngayon sa 18th Sunday in Ordinary Time sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Kuya Joel, makikita natin ngayon sa ating sa iyong pagiging ama, sa iyong pagiging ama ng simbahan, sa iyong pagiging isang lay minister, sa MA marriage encounter, diyan sa Prex, diyan sa pagiging opisyal, diyan sa inyong sa Parish Pastoral Council, at ganoon din po, naging ama sa iyong pakipagrelasyon sa mga kapatid natin, ating society. Sino binabanggit mo sa kanina, sa ating community natin? Well, sa ating community ngayon, so nangyayari po sa atin ngayon, itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo makatulong sa ating mga kapwa o server, kapitbahay, sa community natin. Ano ba yung may tutulong natin sa mga nakikita natin sa ating buhay, no? Ito Kuya Jolie, na talagang dito sa society kasi natin ngayon, yung kanina napakinggan ko sa'yo na matindi yung karanasan mo, no? Matindi yung karanasan mo kanina sa bago lamang nangyari ito, na may dinadala ka, no? May dinadala kang may dinadala kang isang pamangkin sa hospital, at ano po pala nangyayari? Pwede mo mabahagi ang Kuya Julie? Well, ganito po yung sa Father, na tumawag sa akin yung mga pamangkin ko. Actually, yung pamangkin ko ito, alaga ko pa, mga bata pa lang sila, at pinaaral ko sila. Ngayon, tumawag sila sa akin kahapon na dalhin po natin sa ospital yung siyanan, mga pamangkin ko. Hindi, nahirapan na siya. Actually, Father, inoperahan na po yun eh. Inoperahan na sa isang ospital na public. And then, pagka-opera, tutulan po ng yung bituka niya, nagkabukol. Sabi nila, parang punta sa cancer. So, tinakbo po namin sa ospital, sa isang ospital na public.
ito po yung nakakasama ng ating kalooban, no? So, hindi na makalakad yung pasyente. Bedridden na. Halos hindi na po mabaloktot yung paa niya dahil sobrang payat na, hindi na makakain ng mga ilang araw. Nakakaawa. Ikot-ikot kami dun sa hospital, tapos punta kami dun sa hallway. Nakipagtalo ka pa sa mga gwardiya. Dahil walang paparkingan. Ang hirap po lang, lalaki ng mga public hospital natin. Yung parkingan lang, wala kang maparking, paikot-ikot ka. Tapos nandun yung pasyente nakahiga sa isang van na inarkila mo lang. Bawal daw mag-parking dyan. Kasi drop daw mga TNDS daw, so ganyan. Sabi ko, nakikiusap ako sa mga gwardiya, Sir, sandali lang po, iniintay lang po namin ang barangay, nadadalhin po yung stretchers. Ang saklap po, pagdating natin sa hospital ng mga public nating hospital, parang wala lang na Hindi pinapansin. Nakakawa po talaga yung mga pasyente, no? Oo. Nakikita ko naman po, ang dami, mahaga pa lang, nakikita natin sa OPD, nakapila na, madaling araw, hindi na, madadatnan mo na sila. So madaling salita, Kuya Julie, yung karanasan ito ay talagang unang-una nandoon yung kapabayaan, pagiging insensitive sa pangailangan ng ating mga kapatid na talagang umiiyak na nga, ilang oras na naghintay, nakipagtalo ka na dahil doon pa lamang sa parking area, wala ka ng mapaparkingan. At isa pa dito na talagang yung pasyente ay umiyak na sa sakit, no? At napakinggan ko nga sa iyo kanina na sinasabi mo na uwi na lang tayo, wala na tayong pag-asa dito. Ngayon, actually, sige, umalis na kami. Sir, hindi ako nakikipag-away. Ako, napakumbaba pa kasi yun ang turo ng Panginoon Express na tayo, server tayo naman. Pagdating ko doon, pagdating uwi na sa bahay, Father, naghintay kami hanggang alas 11, 9:30 daw, sasalang na. Pagdating doon, ang tagal, hanggang alas 12 na po. Pumunta po ako ngayon sa ospital. Pagdating ko doon, nakita ko po yung pamangkin ko nasa hallway. Nasa labas po ng MRI. Sakit ng loob mo dahil napabayaan, walang pakialam, insensitive talaga yung mga taong iyon. So, ngayon, ito yung isa lang to sa mga nangyayari sa society natin, sa mga kapatid natin na walang-wala sa buhay, na napababayaan, ng mga insensitive mga naglilingkod sa ating lipunan. Yes po. Nakikita natin kung ano yung naramdaman mo, yung frustration, yung pagod na ini-spend mo doon para lamang matulungan, para lamang mapagaling itong pamangkin mong ito at wala ang ginagawa yan. Opo. Actually, sinabi po sa kanila, yung September na inano nyo yan, schedule nyo na naman. Nakita nyo po yan, yung pasyente ko. Oo. Baka po yung September na yan, hindi ko na maibalik pa ng buhay sa inyo. Pag-ihambing natin ngayon sa ating Ebanghelyo, no? Ito yung hinanaing din po ng mga tao dahil wala na silang mapupuntahan pa. No, wala na silang mapagkatiwalaan pa na para silang mga tupa na walang nagpapastol. Yes po. Parang ganun po talaga nang nakikita na nila. Dapat ang buhay isasalba. Kagaya ni Jesus. Naparito ako upang tulungan kayo at alalayan sa mga problema niyo. Dapat ganun din po yung mga naglilingkod natin, lalo sa pamahalaan, sa ating mga hospital, maging public man yan o private, mahalaga ang buhay ng tao. Ito din po, Kuya Julie, ang napakagandang tingnan natin Dahil maraming sinasabi ng ating mga kapatid, lalong mga naglilingkod sa ating lipunan, na pag ikaw kasi naglilingkod, ikaw pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan para dito sa ating mga kapatid na nangailangan. Masasabi natin na yung paglilingkod mo, nagkiklaim ka na kayo ay sa akin. Yes. Kayo ay sagot ko kayo.
Oo, yung madaling salita, sagot ko kayo. At ngayon, ang nangyayari, iba, sagot ko yung sarili ko. Sagot ko yung sarili ko. Sagot ko yung sarili ko. So ito yung nakakasakit dahil sinasabi naman ng ating, 'di ba? May batas naman tayo na yun nga, 'di ba? May batas tayo sa medical healthcare natin ngayon na wala ka nang babayaran. Yes, wala kang mababayaran kasi hindi man binibigyan ng pagkakataon, pagpapahalaga yung mga pasyente natin. Yes po. Yung mga nangailangang mga kapatid natin. Lalong-lalo na yung pinsan mo ngayon ay stage 4 na siya sa kanyang cancer niya. O napakatindi, ano? Oo. Gusto niyang mabuhay. Gusto niyang ngayon po, actually, tinawag ko kanina emergency. Oo. Hindi nahihirapan po siyang huminga, kaya tinatawag ako. Wala akong magagawa, hindi tumawag ako sa barangay, kunin siya, pick upin, para itakbo sa ospital. Ngayon po, nandun na po sa ospital ngayon. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Oo. Nakikita din po natin sa kapanahunan ni Jesus na yung mga taong iyon, alam ko, dahil pakinggan nila na pinatay, pinuputulan ng ulo si Juan Bautista. At karamihan itong mga taong ito ay mga followers din, mga sumusunod din kay Juan Bautista. Makikita natin yung si Juan Bautista na sa ilang na po, hinanap-hanap din po siya ng mga tao na gustong makikinig sa kanya. Dahil itong mga tao ito ay wala nang makikita na kanilang makakapitan. Ngayon, na wala ni si Juan Bautista, hinanap-hanap nila si Jesus. Hinanap-hanap nila si Jesus na itong tanging makapagbigay na lamang ng pag-asa sa kanila. So, nandoon na si Jesus sa ilang na po, naunahan pa sila sa mga taong ito. Dahil itong mga taong ito ay uhaw na uhaw. Uhaw sa pagkalinga, uhaw sa pagmamahal, uhaw dahil physically walang-wala. No? At uhaw na uhaw din po na nangangarap sila. Nangarap sila na gusto din po ganitong buhay na makamit nila. Sa panahon ni Jesus noon, sa dami po ng tao na gustong mga tao na makinig kay Jesus sa isang disyerto, napakarami. So doon na sinusubukan ang mga alagad ng ating Panginoon. Tayo, sa isang pamilya, kung ang mga alagad ng Panginoon Jesucristo na susubukan niya sa dami ng tao, paano nila mapapakain ng 5,000 tao sa isang disyerto? So sinubukan sila ni Lord doon. Nakikita ng mga alagad na ito, ang dami dito. Ang daming mga taong ito. At concern nila ngayon, kayanin ba natin ito? Kayanin ba natin ito? At magdidilim na at malayo pa ang bayan, Malayo pa ang bayan. At sabi nila kay Jesus, pauwiin na natin yan. Pauwiin natin. Pero madaling salita, sinasabi nila na disturbo lang yan sa atin. Disturbo lang yan sa atin, Jesus. Kailangan pa ba natin hanggang sa pagkain? I-care natin sila. No? Parang tinatanong nila, itong ganitong mission ba ang mo, Jesus? Mission niyo sa akin? Para sa ating pagiging Kristiyano natin, ito ba yung pagiging isang Kristiyano natin? Bilang server, ito ba yun? Oo, ito ba yun? Bilang naglilingkod sa ating simbahan, naglilingkod sa ating lipunan, naglilingkod sa pamilya, ito ba klaseng maging isang Kristiyano? Yun ang magiging batayan natin sa kay Jesucristo at kanyang mga alagad at yung mga sa 5,000 tao. Bilang isang taga-service ng ating Panginoon, isang lay minister o isang sa community, paano natin ihambing ating sarili kay Jesucristo? Siguro, involved tayo lahat dito na ang daming mga excuses natin. Yes po. Pag may nangailangan, may sakit ba kaya, papapatid ng communion, o kaya konting tulong, ang daming excuses natin. Yes. O disturbo ka lang, alis ka dito, nangangamoy ka, o hindi ka karapat dapat dito, ang daming excuses. Sa madaling salita lamang talaga doon ay wala tayong pakialam.
Opo. Actually, yung pagbibigay po ng Holy Communion, yan po isang pagsubok sa atin yan. Maraming well-bred, yung mga taong na sinatira natin ng Holy Communion, yung yatid natin ng Panginoon Jesucristo, ang katawan ni Kristo, sa mga may sakit. Nandun dapat yung ating pagpapasensya, yung maging tayo si Kristo na maging matularan natin ang kanyang ginagawa, maging ano man ang nangangamoy mayan o ano man, nandun na lahat dapat no excuses. So ito yung follow-up natin yung sinasabi mo tungkol kay Yesu Cristo. Ito na yung response ngayon ni Jesus doon sa awiting ito. Bakit ba nasasabi nating si Jesus ay tayo'y sa Kanya? Yes. O nakiklaim ni Jesus, kayo ay sa akin. Dahil unang una, nakikita pa lamang ni Jesus yung mga taong iyon, ang purpose niya sa pagpunta doon sa disyerto ay iba. No? Dahil siguro pakinggan niya, may kirot sa kanyang puso't isipan niya yung pangyayari doon sa kanyang pinsan, sa kanyang kababata, sa kanyang kaibigan na si San Juan Bautista. No? Gusto niyang magkakaroon mo ng katahimikan. At doon sa lugar na ito, sa puok na ito, nakikita niya ang mga tao napakarami. Ang ginagawa niya ngayon, hindi niya tinataboy. Sa halip, pinapagaling pa niya yung mga may sakit. Pinapagaling pa niya yung mga may sakit. Yung mga taong ito, parang ito na lang si Jesus ang nakikita ng pag-asa natin. Ang pag-asa na tumugon sa ating mga pangailangan. Pangailangang pisikal, pangailangang espiritual, at pangailangan natin na magagabayan tayo sa ating araw-araw na buhay. Yun yung salita, palagi ko itong binabanggit, yung salitang compassion. Na hindi mo maramdaman yung pangailangan ng mga kapatid natin then unless you have the compassion. At dalawang salita ito sa Latin, yung cum ay wed, yung passion ay the suffering of Christ, the passion of Christ. Ibig sabihin, pag compassion, nilagay mo yung sarili mo sa kapakanan ng mga taong ito. Hindi the other way around. Hindi yung ilagay mo yung sarili mo sa akin para maintindihan kita. Hindi. Para maintindihan mo yung kalagayan ng mga kapatid natin, ilagay mo sarili mo. Kagaya natin pa sa Kristo, binababa niya yung sarili niya para hindi natin masasabi, malayo ka sa amin. Ngunit napaka-involved mo sa aming araw-araw na buhay. Tinutugunan ni Jesus. Di ba yung sinasabi mo kanina, ito yung diwa ni Jesus sa pagtugon sa mga ilangan, hindi yung ikataboy sila. Maraming natatanong, si Jesus yan si Jesus yan tayo ay tao lang. Tayo lang. Hindi natin naunawaan na likha tayo ng Diyos, kawangis at larawan tayo ng Panginoon. Yun ang hindi natin masyadong naunawaan, nakakalimutan natin na mga anak tayo ng Diyos. Nakakalimutan natin na may mga responsibilidad tayo sa bawat isa. Yes. Hindi Tama yung pang sarili lamang ang titingnan natin. Maging kawangis tayo. Nakakalimutan natin yun. Kaya dapat tayo yung makatulong sa kapwa. Sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Kapag nakita natin mali, sabihin natin. Huwag natin itago. Huwag natin walang kibo. Huwag tayo yung nakita mo na mali, pinababayaan lang natin. So, hindi nila malalaman kung tama ba yung ginagawa nila o mali. So, kailangan natin ipaiwatig sa kanila o sabihin na hindi na tama yung ginagawa nila. Para kahit paano may tuwid yung mga maling bagay na ginagawa. Kagaya ng sa pamangkin ko, o hindi lang sa pamangkin ko, marami pa doon. Sa ospital, lalo na sa ospital. Nandyan sila, yung mga doctor, nursing, yun nga. Yun nga pangyayari sa pamangkin mo, isa lang 2,000 of thousands sa mga kapatid natin na dinadaanan nila ng ganitong sitwasyon. Paano pa po kayo ng ibang tao, di ba? Naging insensitive tayo. Siguro pag mga mayayaman, madali tayo mag-aksyon. O baka kamag-anak nila. Kamag-anak nila, no? Kasi madali. Paano pa ibang tao na lang po? Sana pantay-pantay. Hindi ka tayo ng Diyos na pantay-pantay, dapat yun din po ang gawin natin. Bigyan sa kanila ng mission, tumulong sa mga may sakit. Hindi natin nilagay yung sarili natin sa kanila. Kung ayaw natin ilagay natin yung sarili natin
para sa kapakanan nila. At makikita natin sa Ebanghelyo natin, no, nung gabing-gabi na nga, sabi ng mga alagad, paalisin na yan, Jesus, Lord Jesus, no. Ano yung mayroon tayo? Sabi naman ng mga alagad, may 5 tinapay tayo, 2 isda. Ibigay niyo sa akin, ibigay, reach out. Reach out. Kung walang pagbibigay pala, walang pag-reach out, kahit millions of millions, anong halaga man yan, anong yaman man yan, kung walang pag-reach out, walang mangyari. Ngunit, kahit kaunti lang yan, na bagay na yan, pag ni-reach out mo siya, masasabi natin sa napakinggan natin sa Ebanghelyo natin, na nabusog pa nga sila. Nabusog at lumalabis pa. Sumobra pa. Ang bawat isa ay maiambag. Yes. May ma-reach out. Hindi masasabi natin na ito din po ay masasabi natin na mahirap lang kami, wala kayong maambag. Hindi po porke na wala kayong yaman, wala kayong may ambag sa lipunan. Yung kakayahan nyo. Anong mayroon kayo? Hindi yung, wala akong kakayahan. Anong mayroon kayo? Intindihin natin mabuti. Binahagi niya yung mga isda at saka yung tinapay na ilang piraso, pinahagi niya sa mga tao, napakarami. Ngayon, ganun din po sa buhay natin. Kung magagawa natin to, walang maghihirap na tao. Kung anong meron tayo, mahirap ka man o mayaman, kapag may nakita kang wala, give and take, magbigay ka. Share mo yung anong meron ka. Napakaganda sa isang awitin natin, ito din pong ito yung pamagat ng ating pagbabagian ngayon, You Are Mine, na You Are Mine. Ano masasabi natin, bakit kiniklaim mo na You Are Mine? Dahil I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all alone to see. ito din po ang pinamulat sa atin ng ating Panginoon Kristo. You are mine. You are mine. Hindi tayo nawawala, hindi kayo mawawala sa akin. Nawa ito din po sa ating mga namumuno lalo na sa lipunan natin, lipunan o simbahan saan man, namamula tayo. Hindi tayo maging insensitibo. Dapat, Nang tangi naman natin ang magbigay sa atin ng totoong kasayahan sa mundong ito, hindi yung paging sakim natin ang makapagbigay sa atin ng totoong kasayahan, ng pag-reach out natin sa ating mga kapatid. yes, yung pagbibigay. Pagbibigay. So sana tayo matutong magbigay sa mga nangangailangan. Maging bukas. Maging bukas ang ating mga palad at puso, isipan o palad natin sa mga kapwa natin. Lalo na po yung mga nasa ilalim. Hindi po dahilan, mahirap lang ako, wala rin kami. Gawin po natin, huwag nating sabihin yon na walang-wala. Kung anong meron tayo, ibahagi natin. Maliit man yan, at least meron tayong napasayang isang pamilya. At mayroon tayong napakain na kahit isang mahirap ka lang, pero nakapagbigay ka pa rin sa kapwa nangangailangan. Wow! Kay Julie, maraming salamat sa paging bahagi at dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection. So the Music of the Gospel Sunday Reflection, kayo ay sa akin, kayo ay sa amin, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine.